Macau Do-It-Yourself Day Tour. Totoo ba yan o hindi? Ang first option nyo to do it yourself is to study anong mga bus station, anong number niyan, kung nasaan ang bus station, ano yung mga lugar na pupuntahan nyo, na magkakasunod na detalyado. Posible, kung beforehand, nailista nyo na ilang kilometro pag linakad, how many minutes yung interval ng bus, anong bus number, anong istasyon ang bababaan nyo. Kasi usually, kung pupunta kayo ng Senado Square, walang bus na nakalagay Senado Square. Ang nakalagay doon ay street. Anong pangalan ng street? San Malo. Or sa Portuguese, ang tawag nila Avenida Almeida Ribeiro. Doon. From there, alam nyo ilang minutes ang lakad at ang direction papuntang Senado Square. Sasabihin na saan yun? San Malo. Hindi San Malo ang pangalan nung pupuntahan nyo. Ang San Malo ay Chinese name ng street. Hindi tourist spot yung street na yon. Yung street na yon, ang dinadaanan nila ay Senado Square, mga jewelry shop. Yon, kalimitan. Halimbawa, Google nyo. Huwag nyong kalilimutan mag-activate ng international roaming. Or bumili na kayo ng SIM card. Kasi ang medium of communication dito ay mother tongue, Cantonese. Or kung hindi man ay Mandarin, Portuguese. Fourth language lang English dito. Napakaswerte nyo kung may makakasalubong kayong Pilipino. Ikalawa, gaano kadaming bus number ang Macau? Almost 100. Na kahit yung mga citizen na nakatira dito ng dekadang taon, ako Macau citizen dito, hindi ko naman nasasakayan lahat yun eh. Ang kalimitan lang nakakasakay doon, yung bus papunta sa trabaho, bus pa uwi, bus papuntang palengke, bus papuntang shopping mall. Otherwise, ikaw ay napakatagal na driver ng Macau. At sa usaping driver, ang legal driver lang dito ay mga Macau citizen. Yung iba nagdadrive, pwede sila mag-drive ng amo nila. Embrigada domestika. Driver sila ng amo nila, pero they are not allowed to drive passengers. Bakit kamo? Paano kung makabanggaya mga yan? Mga nakapatay, umuwi ng Pilipinas, duguan, iniwan nila, hindi na mahabol. Pero pag Macau citizen driver, we are obliged to pay whatever damages na makreate namin. Hindi kami makakatakbo. Since kami nga lang allowed na mag-drive dito for passengers, kinakailangan iba yung tax, iba yung insurance, iba yung mga pananagutan, hindi kami makakatakbo. If you take the risk, nakukuha kayo ng fake, paano ba sabihin to? Isang driver na hindi citizen at wala namang working permit para sa driver, sa taong yon, kung ano mang mangyari sa inyo, ay mamamatay kayo nang walang kalaban-laban. Pwede silang maban dito, layasan kayo, tumakbo sa kaso para makulong. Very bad. Ang isang option nyo pa ay pumunta sa travel company. Nag-tour kayo dito, hindi para pahirapan ang sarili nyo, maglakad ng napakalayo, maligaw, dahil normal lang maligaw dito, normal. Kasi kaya nga ako nakapag-asawa ng local Macau Chinese dito dahil uuwi ako, hindi ako makauwi, 4 na oras na ako naglalakad. May katabi ako sa bus, walang makaintindi ng English sa akin, tinanong ko, hello, excuse me, I'm lost. I would like to get back home. Can you help me? Nagsabi nga kung saan papunta, direction, pero in Cantonese. Sabi ko, hindi naman ako nakakaintindi magbasa ng Cantonese. Nag-Portuguese. Hindi ko rin alam kung paano makakauwi. Portuguese. Wala naman Tagalog dito. Dinescribe ko. Paano ko ba i-describe yung bahay namin? Lahat ng karatura Chinese. So, kung walang familiarization sa isang lugar, definitely do it yourself. Mawawala ka mag-isa mo. Kahit magtanong ka at ituro sa'yo ang daan, diretso, kaliwa, kanan, maliligaw ka. Kaya nga kayo magbabayad halimbawa ng travel company dahil kalimitan driver ng mga yon
alam na ang pasikot-sikot dito sa Macau. Isa pang options nyo, dahil napakahirap nga ng alamin lahat ng bus station nyo. Ang Octopus Card, hindi naman nagana dito yun sa Hong Kong lang. Macau Pass, yung card ng Macau na itatap nyo doon sa bus, or yung MPay, M-Bus, nasa phone nyo, itatap nyo doon. Or magpapalit kayo ng sangkaterbang barya dahil hindi naman nasusukli ang bus. Well, meron tayong mga kakilala dyan na nagtagal na ng Macau. Yung iba ay overstaying, yung iba ay ang working permit ay sa bahay, pero familiar na rin sa mga ilan-ilan na location at mga libreng kainan. Sasabihan kayo, unlimited time! Ganito lang ang singil ko sa inyo. Pero ang gagawin sa inyo, sakay, baba, up and down ng bus. Palipat-lipat kayo ng bus. At paglalaki rin kayo hanggang mamawis ang inyong singit. Papawisin na kayo. Mabuti kung winter, Papangakuan kayo ng, ikakain ko kayo dito, ikakain ko kayo doon. Na hindi naman sa kanila talaga nang gagaling ang pera. Dahil ang pagkain sa casino, mga tubig, mga juice, mga milk tea, mga kung anong merienda, libre. Hindi sa kanila nang gagaling yon. Pinepresyon kayo mababa, ibig sabihin yung pamasahe nyo, may tubo na sila doon. Kumita sila doon. Unlimited time, kalokohan yon. Nasa 25 mahigit ang tourist spots dito, hindi pa kasama yung mga hotel. Sa isang araw, i-times nyo ng 30 minutes yung yung 25 location. Aba, 30 minutes, di at least 12 and a half hours kayo na lalakarin nyo yun. Ibabas nyo yun. Yung bus interval nun. Sa isang location from halimbawa, Macau Ferry going to Fisherman's Wharf, 15 minutes walk yan. Maliban kung si Superman kayo, kaya nyo mag 100 kilometers per hour na lakad, ang bilis nyo. Pero kung pupunta kayo sa bus station, 5 minutes, bus interval, 10 to 15 minutes, and then going to the nearest place, Macau Fisherman's Wharf, around 10 minutes. Tapos mula doon, lalakarin nyo papasok. Kasi hindi naman kayo ipapasok talaga ng eksakto kada bus station. Anong next station? Pinakamalapit, Lady Buddha. Lalakarin nyo 30 minutes. Papalit-palit kayo ng bus hanggang sa ma-realize nyo, naliligaw na kayo. Nag-aaway na kayo. Gumasos na kayo ng malaking plane ticket. Nagbayad kayo. Pero in the end, nasayang lang yung self-confidence nyo, kakapaniwala dyan sa do-it-yourself sa YouTube. Nagbayad kayo ng Macau Ferry, ng plane ticket, naligaw kayo, nag-away kayo, wala nangyari sa inyong Macau tour. Na-scam pa kayo. Dinala kayo kasi libre naman talaga ang mga tubig, ang mga juice, ang mga tsaa, mga tinapay sa mga hotel and casinos. Sasabihin ka ng, ikakain ko kayo dito. Pero ang totoo, yung pagmumukha nila, araw-araw nang nakikita doon sa casino yan, nakikikain, nakikiinom, nagdadala ng kung sino-sino. Highly discriminated ang pagmumukha nila na madadamay kayo. Ganon ang bansa naman talaga natin sa Pilipinas, hindi naman mayaman para magmalaki sa isang region na very established, international city. Nadadamay kayo sa katangahan na mga magsasabing lilibig ko kayo, ikakain ko kayo. Hindi naman sa kanila galing yung pera. Mas siguro the best kung kayo ay magtutur, planuhin yung mabuti, makapag-coordinate sa mga legal na tao, sa mga registered na tao, at wag na kayong mga problema. Magbayad ka ng isang legal na travel company, legal na driver, licensed driver. Pag-usapan nyo, etong 25 tourist spots na to and mga hotel, anong ipa-priority nyo? Yung mga connection nyo sa isa't isa, ang pinaka-importante, kinakailangan activated yung data nyo. At least, nawawala kami. Paano ba ito? Ganito po, huwag kayong tatanga-tanga. Sinabi lang dito kayo babalik. Excuse me for the word. Madaling maligaw sa Macau, lalong-lalo na kung wala kayong connection sa kahit Facebook man lang, WhatsApp o WeChat. Halimbawa, kuya, dito po tayo magkita, dito kayo babalik, after 10 minutes, nandito kayo.
well, naliligaw pa rin kayo, yun yung time na merong assistance kayong matatanggap kung nasa Mandaco kayo. Ngayon, kung nasa loob naman na kayo ng hotel, ay may mga direction doon. Titingnan nila sa taas. Etong footbridge na to papuntang Parisian, etong papuntang Venetian. May isa doon, sabi, nasa Galaxy daw sila. Sabi ko, paano kayo makakarating ng Galaxy? Etong St. Regis, Londoner, Parisian, Four Seasons, and Venetian are interconnected via footbridge. Yung Galaxy, nandoon yung sa kabilang street. Paano kayo makakarating doon? Well, huwag nyo nang sayangan ng pera nyo. May nakakarating dito, naniniwala sa YouTube. Wala pala silang pamasahe pabalik ng Hong Kong. Sabi ko, napaawa ako. Saang YouTube nyo ba napanood yung do it your fucking selves na yan? Ang pamasahe sa bus ay 6 MOP isa. Ang taxi ganito ang rate. Ang mga pabalik ng Hong Kong, may Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, may one bus, may balik sa ferry, ganito ang mga prices. Na hindi nyo, wala kayong idea kung magkano. At hindi ko rin alam ang gagawin ko dahil wala daw sila pamasahe pabalik ng Hong Kong. Sino ba nagbigay sa inyo ng ganyang information? Nakarating kayo ng Macau, may pabalik ng Hong Kong pamasahe? Wala. Well, ang tinuro ko sa kanila, yung direction, kinakailang at least makabili kayo ng SIM card ng Macau. Kasi ang Google hindi masyadong gumagana dito. But okay, may Google, you can try it. Makita ilang kilometers, ilang minutes ang walk, anong mga bus station. Kung wala kayong internet connection, napakalaking hirap. Dahil hindi sa lahat ng oras, makakasalubong niya marunong mag-English. May makakasalubong nga kayo, Pilipino, ng pating. Peperahan pa kayo, i-scamming kayo na hindi naman pala sila legal at lisensyadong tour guide. Well, of course, lalakarin nga naman nila at alam nilang bus station papunta doon, and there. Babay, yung 5 oras nyo, baka napuntahan nyo doon ay mga free shuttle bus going to the hotel at mangilang-ilang bilang na mga tourist spots. For example, sino pupunta doon sa Penha Hill, isang pinakamataas na church dito sa Macau? Wala namang bus station doon eh. Sabi ko nga, alam nyo, kung do it yourself dyan, mararamdaman nyo para kayo si Jesus Christ. Dahil lang doon yun sa hill eh. Parang bundok na napakataas yun. Kahit ang kotse ay V8, ay ramdam na talagang patarik yon. Para kayong na-crucify niyan, na nagpenitensya. Kaya yung mga do-it-yourself dyan, imposible makarating doon unless nagbayad kayo ng rehistradong travel company at rehistradong driver, mararating nyo yun. Maliban doon, lolokohin lang kayo ng mga yan, yung mga malalapit na lugar, Senado Square, St. Paul of Ruins, yung katabi, Macau Museum, at saka yung Buddha. Idadaan kayo sa mga libreng free meat jerkies. O, doon may libreng kainan, may libreng tubig. Ay, sasama ko kayo sa mga mumurahing tsinelas. Nag-tour pa kayo. Ang bibilihin nyo lang naman pala dito, mumurahing tsinelas. Mapapailing ka. Ano ba yung, ang tourist guide mo bang palpak? Ay walang class? Bakya ba ang tingin sa inyo? Well, meron mga night markets dito na talagang uso yung tawaran. But when it comes to hotels, Michelin star restaurants, isang 5-star hotel po, well, expected na meron mga signature items doon. Nandiyan ang mga Louis Vuitton na kung saan ang mga belt bags ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 100,000. Nakakahiya naman kung nandun ka sa 5-star hotel, ang habol nyo naman pala makipagtawaran. Siguro sa palengke, uubra yun. Makapagtawaran kayo sa palengke. Na minsan nabubisit ang mga incheck, pupunta-punta kayo dito, wala naman pala kayong pambili. Kahit man lang mumurahing pagkain, tatawaran nyo pa.
May mga places na acceptable yon, but when it comes to luxurious place na magastos, kailangan may idea kayo kung magkano ang presyo ng average sa pagkain, magkano yung presyo ng kain sa hotel, yung oras, paano nyo ibabudget. Kung hindi nyo alam yan, katulad ng nangyari sa kanina, do it yourself, isang lugar lang napuntahan nila, tapos nag-free shuttle bus papuntang Parisian, naligaw pa. From Parisian, tatawid ng Four Seasons pa Venetian, naligaw pa sa loob. Well, tumawag sa akin. Turuan ko daw, sabi ko, nasaan po kayo ngayon? Nandito kami sa may Rolex, may mga Chanel. Most probably, nasa Four Seasons po kayo. Ang gagawin nyo po, para makarating sa one bus, ipagtatanong nyo yung East Lobby, kung saan yung bus papuntang Hong Kong. Since merong language barrier, na ang Philippine accent ay somehow hindi masyadong maintindihan ng mga Macau Chinese. Medyo may pagka-Chinglish yung accent nila and somehow related sa European accent since 500 years nang nanirahan or na-colonize ng mga Portugal ito. At yung UK naman ay ang Hong Kong, may pagka-European accent. So, magkakaroon na agad doon ng misunderstanding. Kaya ang magagawa ko tuturuan ko kayo, ibigay niyo yung phone nyo sa mga staff dyan, kakausapin ko sa aking kaunting nalalamang Chinglish or English, at titingnan po natin yung mga directions. Nakita nyo, nasa loob na ng hotel na magkakadikit, connected by footbridge. Titingnan lang yung mga signs. Naligaw pa. What more kung nandun kayo sa labas? Napakalaking problema. Kaya hindi lahat mo nang mapapanood nyo sa YouTube, Macau Day Tour Do It Yourself, kung ano-anong picture ang inano. Pero makikita nyo, nakasakay lang naman sa public bus. At yung mga shuttle bus, lalong-lalo na kung nagtitipid kayo, public bus, mula sa Senado Square, papunta halimbawa ng Venetian, napakaraming stop niyan. Aabutin kayo ng kulang-kulang 1 oras dyan. Kung sa halip na dating nyo ng alas 10 dito, 10, 11, 12, 1, 2, 3, alas 3, napuntahan nyo na lahat. Pag alis nyo dito ng alas 2, alas 3, nasa isang location pa lang kayo. Meron pang, nandun pa si Panda sa kabilang island, nandun pa yung mga beach. Ay, kuya, very experienced traveler kami. Nakita ko unang information pinuntahan, hindi kaintindihan. Nagpunta sa front desk, nagtatanong na naman. Ngayon nakita ko, nandun naman sa kabilang dulo, sa kabilang information. Dinapitan ko. Ang mga kawawang nila lang. Kuya, where would you like to go? Sabi ko, baka makakatulong ako. Naka-ID ako noon, mukhang naka-pang-opisina, at doon ako nagwo-work. Halitang doon ako nagwo-work sa travel company. Mukha silang nailang dahil siguro pag tinanong ko sila, mukhang magbabayad kami dito. Sabi ko, ay kuya, saan ba kayo pupunta? Pilipino ako. Laki ako sa farm, sabi kong ganun. Ay, Pilipino! Nakakapag-Tagalog. Saan ba kayo pupunta? Ito ang mapa, libreng mapa kako. At hindi ko rin kayo sisingilin kung magpapaliwanag ako sa inyo. At sabi nyo nga kanina, sanay na sanay kayong traveler. Pero napasin ko, 3 information desk na pinuntahan nyo. Kaya obvious na hindi nyo talaga alam ang pupuntahan ninyo. Siguro napahiya. Pinamigay ko na lang yung mapa, nag-encircle ako, naglagay ng 1, 2, 3, yung mga intervals, pinagaganong ko. Hanggang sa lumabas, naniwala sa do-it-yourself day tour ng Macau na libre lahat na walang gagasusin. Well, sa mga hotel, hindi libre lahat doon. Merong complimentary na
binibigay sa mga nagsusugal. Pero hindi naman sila ganun kawalangya na sisigaruduhin nila na nagsusugal ka muna bago ka bigyan ng tubig. Pwede kang makakuha ng libreng tubig, libreng tsaa, libreng biscuits sa mga nagsusugal. Pero ganun pa man, libre na rin sa lahat yon. With consideration na bumisita kayo, may ilang mga hotel dyan na free membership, may lamang 100 yung membership card nyo, pwede nyo ilaro, manalo lang kayo ng 500, umuwi na kayo, ganun. Pero, mukha naman kayong busabos kung lahat ng hotel pupuntahan nyo para kumain ng libre. Hindi tourist ang peg nyo. Ang peg nyo patay gutom. Kaya minsan, nagbumukhang kahiya-hiya ang lahi natin dahil mukhang patay gutom. Nung panahon ng pandemic, maraming mga company dito, mga restaurants ang namimigay ng pagkain, drinks, at ilang mga financial support. Pag ang Pilipino ay pumila sa isang restaurant na libre, wala na silang babayaran, nagiging 5 ang pila. Masyadong greedy, napakaswapang. Libre na, nag-aagawan pa kayo, kaya nabubusit yung mga incheck eh. Anyway, to cut the long story short, i-research nyo na kung ano yung mga linalaman sa Macau, yung mga historical facts, na parang nag-aaral kayo ng Macau culture and traditions. Pag nagpunta kayo sa place na yon, very informed na kayo kung sino ba ang nagtayo ng St. Paul of Ruins, sino ba ang mga naunang missionary dito sa China, anong pinag-awayan ng mga Franciscan at mga Jesuita, sino naman yung Pope na nakiraw-raw sa internal politics ng China, anong sitwasyon ngayon ng Roman Catholic sa Chinese government, ito yung mga artifacts, ito yung mga ruins ng St. Paul, sino yung missionary na si Matteo Ricci, and ano ba itong, bakit ba kami pupunta ng Ama Temple? Ano ba itong Ama Temple na to? In fact, wala pang Macau nun, pero nandun na si Ama Temple, at yung ibang mga Chinese characters doon ay somehow ancient na, hindi mabasa ng mga ordinaryong incheck. Kasi may traditional Chinese character, may simplified Chinese character, pero yung ancient Chinese writings, hindi talaga nababasa. Pinaniniwalaan siya bilang Diyos ng karagatan. At in fact, itong Macau ay napapalibutan nga talaga ng karagatan, at ang mga seafoods dito masasarap. Well, sa mga pagkain check, mga Cantonese restaurant talaga naman ang pinaka sumisikat sa buong mundo. And mostly Cantonese din yung nagmamigrate sa iba't ibang mga bansa. Meron pang isang option, mga Portuguese restaurant, Indonesian restaurant. Ang mga halal food ay bihira po dito, pero alam din natin yung mga location. But syempre, if you would like to experience nice food, nice accommodation, you need to pay for it. And the tipping culture here is very good. At nagpaparamdam yon na ikaw ay isang tao na nagustuhan mo yung servisyo mo, nagtitip ka. Pero wag kayo pupunta dito, magtutur dito ng kulang-kulang na lang itsura nyo, mukha kayong ma-upload sa immigration dahil mukha nga kayong, sabihin natin hindi naman talaga kayo mukhang magtutur para gumastos, mukhang magtutur lang kayo para maghanap ng libre. Wala kayong kakilala, wala kayong kamag-anak, wala kayong titirhan, wala kayong booking. So bilang immigration, anong gagawin ng immigration sa inyo? Wala kayong booking, wala kayong kakilala, wala kayong pera. Anong gagawin nyo doon? Magmamakaawa, mangungutang, mag-a-apply na walang kasiguraduhan. And then big no-no. Napakarami nang gumagawa niyan at nagkamali.
At ang ending nga, naging illegal worker sila, naging overstay sila. Pag nahuhuli, iba kasi yung nakasulat sa kanilang working permit, sa kanilang ginagawa ngayon. Malimit dyan sa mga yan, yung mga embrigada domestica, mga katulong sa bahay, pero nagpa-part-time na maglilinis sa ibang bahay, nagtatago. At medyo naiintindihan naman dito, pero pagka nahuli sila, nababan sila, may penalty. At tourism ang kinabubuhay ng Macau sa pamamagitan ng mga Chinese gamblers. Pero yung mga nagsasabing Pilipina na illegal ka magsalita, hoy, ang kinabubuhay ng Macau, tourism. Yes and no. Anong klaseng tourism ba? Yung turismo na walang ginawa ko di makikain ng libre sa hotel, magsakay ng bus na kulang-kulang ang pamasahe, sumakay ng free shuttle bus, magpunta sa casino, walang pang gambling. Anong ikikita ng Macau government sa iyo? Wala kang ma-contribute eh. Nagpunta ka dito para makikain ka ng libreng hotel, libreng pagkain sa hotel, makainom ng tubig, magdadala ka pa ng bag, susok-sok mo doon lahat ng mga kung ano mang libreng nando doon, at magsasama ka pa ng madami. Hindi pa, medyo may kakapalan ng muka. Pati yung mga walang kalaban-laban, nadadamay sa katangahan ng ibang mga Pilipino. Tapos magpe-present, alam niyo ba, ito ay ganito, ganito. Sa loob-loob, hindi ka ba lang muna magbasa? Kahit hindi ka mag-enroll sa eskwelahan ng Macau Custom and Tradition, ng history ng bawat isa. Dahil makakasira ka sa sa pagkakaroon ng kaunting misrepresentation. Yung makikita niyo po dito, tingnan natin. Napakaliit lang ng Macau. Sobrang liit. Kung kayo ay manggagaling dito sa Macau Ferry Terminal, ang pinakamalapit yung mapupuntahan ay Fisherman's Wharf. Tama ba? Nandito. 2 dangkal lang yan, pero 15 minutes walk lang yan. Kung magbabas kayo, punta doon, 10 to 15 minutes waiting interval. Makakarating kayo, abutin kayo din 30 minutes para lang makarating doon sa pinakamalapit. Sa iisang place pa lang po yun. Then, times nyo, iikot yan. Papuntang Lady Buddha. After Buddha, papuntang Macau Tower. Papuntang Namuan Lake. Papuntang Penha Church. Papunta sa Ama Temple. Papunta dito sa Grand Lisboa. Papunta dito sa Sinal Square. St. Paul of Ruins. Macau Museum. Buddhist Temple. Tapos tatawid yan dito sa may Gia Hotel, yung may cable. Nandito sa may Mesquita, may isa pang temple. Doon pa lang po yung first island nyo. Yan. Magpapapalit-palit kayo ng bus, magpapalakad-lakad hanggang maligaw. Kung magpapasama kayo sa mga sabihin nating illegal tour guide. Ituturo kayo. Babayaran nyo sila ng doble o higit pa sa normal yung pamasahe dahil sa pag-a-assist nila sa inyo at dadalhin kayo sa mga libreng kainan. Wherein pag nahuli, damay kayo sa investigasyon. Kamo, mangangako ng unlimited time na hindi naman talaga nila matatapos ang lahat ng location. Meron pa po tayong ilang island pa to. Taipa, Cotai, Coloan, yung Henkin na sinali dito. Ang posibleng mapuntahan nyo ng libre ay mga hotel. Ito mga hotel na to, maliit lang yan sa map. Pero pag linakad nyo yan, yung St. Regis, Londoner, crossing to Four Seasons, to Parisian, back to Four Seasons, to Venetian, kahit nga yung mga bago nagtatrabaho dyan, naliligaw. Dahil saksakan nga ng laki. Kaya importante, yung pakikipag-usap nyo sa tao, yung unang dating pa lang kanina, naka-on yung telepono, sasalita kayo, excuse me, sinagot kayo ng, sorry, I'm busy. Hindi na kayo pinansin.
maaaring the way na i-present nila kanilang sarili ay walang kakwenta-kwenta at walang kapaki-pakinabang para entertainin pa ng trabahador sa isang hotel o casino. Dahil ang mga taga-hotel, mga casino ay trained to accommodate, to help the clients, dahil pwede silang i-complain. Pero pag tinatanong nyo, ayaw kayong pansinin, ay maaaring dala-dala natin yung ating Filipino accent na hindi kayo magkaintindihan, samantalang dito naman ay may pagka-Chinese accent, European accent. Ang solusyon lang doon ay education. Magdamit ng maayos at maging familiar sa behavior, pakikitungo sa bawat isa. Kasi ang mga Pilipino ay sometimes a rebel without a cause. Laging galit, laging naninisi. Na siya rin naman ang may pagkakamali. Dito sa Macau, as opposed to Hong Kong, mas marami dito ang mabait na, hello, excuse me, sorry ha, I would like to ask, laging ganon, laging may permission, and they will try their best. You go straight and then you turn left, right, you see the McDonald's, ganito, ganito. Pag minsan nga lamang, meron na kasi mga preconceived ideas na nabuo sa isipan natin kung ano yung sinasabi nung nagpapaliwanag sa atin. Pasok dito, labas doon, nagmagaling, do it yourself, naligaw, nanisi. Malaking problema. Ang isa pa po ay napaka-punctual ng mga tao dito. Halimbawa, magtatrabaho kami ng alas 8. Pero naka-time in na kami ng 7 o'clock. Libre kain eh. Kumakain na kami ng libre. Around 7:30, nasa briefing room na kami. 7:45, naglalakad na kami papunta sa aming post. Yung ugali nating Pilipino, na pag sinabing 7:30, maging 8:30, unang araw pa lang, pwede ka nang tanggalin sa trabaho. Dahil ang napakatamad ng ugali natin sa Pilipinas. Napakaraming nalilate. Halimbawa, ang one bus papuntang Hong Kong ay 8 o'clock. Kailangan 7:30 nandun pa lang kayo. Or else maiiwan kayo. May consideration na naiwan kayo sa inyong katangahan. Umihi kayo, naligaw kayo. Konsiderasyon, inilipat kayo ng ibang bus na maluwag, na hindi pa masyadong nakabook. Ngayon, kung lahat sila ay fully booked na, baka maiwan kayo. Kaya, hindi ko nirekomenda na maging late kayo. Kung nasaan yung mga tao, nasa immigration, at kung hindi nyo naman alam ang pabalik, kung CCR kayo, huwag na kayong umihi. Dahil pag nakasakay na lahat na nakasakay sa bus, at nawawala kayo kung saan toilet kayo nagpunta, meron din kasing, kung tawagin ay, ano yun? Directional, mahina sila sa direction. Kaya ang pinaka-the best dyan, huwag kayong humiwalay. Hanggang makarating kayo ng Hong Kong, ganun. Kasi at 23 katao kayo na nag-uusap, medyo magulo dyan. Kinakailangan talaga may talagang marunong at hindi nagdudunong-dunungan na nagkamali na, naligaw, naghahanap na masisisi. Kaya sabi ko kanina, mauubos ang oras natin sa pagsisisihan. Inopera ko daw kanina na mag one bus daw. Sabi ko, hindi ko inoper yun. Ipinresent ko lahat ng possible ways kung paano kayo makakabalik ng Hong Kong. Una, pwede kayo mag-ferry pabalik. 200 yata ferry. Kung nasa Benicia kayo, babalik kayo ng ferry. Ikalawa, pwede kayo mag-bus papuntang Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. 65 Hong Kong dollars lang yon or 70. From there, immigration, hanggang airport lang yun, magpapalit kayo ng bus kung saan kayo pupunta. Isa pang option, yung one bus from Venetian, pipick upin na kayo ng bus doon, straight kayo sa immigration, tapos Hong Kong immigration, then diretso hanggang Jordan. Yan po ang pagkakaiba ng presyo. Ngayon, nakita nyo rin po,
mamimili lang kayo, ang priority nyo ay time at oras. Hindi, mali. Time at money. Pera at oras, mamimili kayo. Kung may pera kayo, maaring mapabilis ito. Kung wala kayong pera, maglalaan kayo ng mas maraming oras para makarating. Kasi kahit yung iba dito, kaunti lang din ang alam. Hindi naman mapag-Chinese ang iba. Yung iba nakikisama sa tour guide. Hotel lang naman pala pupuntahan. Excuse me, ang hotel hindi kasama sa tourist place yun eh. Ang kinukonsider na tourist place dito, yung mga pine-preserve ng government. Ang mga, well, sabihin natin maganda yung mga hotel, Parisians, St. Paul of Ruins, Studio City. May mga amusement parks sa every hotel. Mga 25% lang yata ang ginagamit doon for casinos and the rest are for entertainment. At sa susunod, aralin niyo yung map, yung history, kilometers, gaano kalayo, ano yung mga options, na bus, ano yung mga peking tour guide, ano mga real tour guide, ano yung totoong driver, ano yung mga peking driver, ano yung under company, kung saan kayo mayroong kalaban-laban. Walang resibo, talo kayo. Walang tatak yung kotse nyo na driver company, aksidente, talo kayo sa insurance. Well, from door to door, may i-deliver kayo ng travel company, nakasakay kayo sa isang binabayaran bilang travel car, may insurance yun, may tax, naka-GPS, at lahat ng mga medical attentions maibibigay naman sa inyo. Walang takbuhan yun. Mapapangalagaan kayo step by step na hindi kayo maliligaw. So, gumastos kayo ng malaki, pero nag-enjoy kayo ng location. Sayang naman kasi, magbabayad kayo ng malaki, nalito pa kayo kung saan kayo pupunta, nag-away kayo kung saan pupunta, nagkulang ang pambayad nyo, kulang pala, hindi pa makakabalik ng Hong Kong, diyan nagkakaroon ng misunderstanding na ang katotohanan nanggaling lang sa chismis, naniwala sa chismis. So ngayon na experience na nila na hindi ganun kadali mag-do it yourself. Kasi kahit ako, taga dito, nanirahan ng 10 dekada mahigit, bakit ako magpa-public bus ng do it yourself? Ano ko, pinahirapan ko yung sarili ko. Meron akong kotse dito, meron akong motor, tsaka walang purpose kung gagawin ko yun dahil kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang history, napakadayang bus number, almost 100, ay maliban na lang kung maging bus driver ako. Nakapag-drive ako ng water company, sabihin nyo lang yung number ng bahay nyo, street ng bahay nyo, anong floor, pupuntahan ko kayo. Isa sa Pilipino ay, Kuya, bagong lipat kami, hindi namin alam kung saan kami nakatira. Alam niyo ba yung McDonald's? Opo, maraming McDonald's yan. Alam niyo ba yung Pizza Hut? Oo, maraming Pizza Hut. Alam niyo ba yung 7-Eleven? Oo. Ano ba talagang street yan? Hindi mo masabi. Kuya, bagong lipat lang kami. Paano ko kayo madideliveran dyan? Number ng bahay nyo, street number nyo, hindi alam. Floor nyo, hindi nyo alam. Kuya, malapit sa bank. Napakadaming bangko dito. Tapos nakita ko katapat ng basurahan. Bakit hindi nyo naman sinabi? Nasa may Royal, tapat ng basurahan, yun pala yung bahay nyo. Ay kuya, sama mo naman magsalita. Paano kung anong description ba maiba? Napakaraming Royal dito sa paligid na to. Napakadaming ATM dito. Ano ba ang distinct na para makilala yan? Basurahan lang naman talaga. Nakatapat kayo doon. Nakatira kayo sa may basurahan. Sarili yung address niya, hindi niyo masabi kung anong number, kung ano. Kahit sa ang post office kayo magpunta,
hindi kayo tatanggapin dahil hindi nyo nga alam ang address nyo. Yung taga dito na, hindi pa rin nila alam, wala na tayo magagawa doon. Tapos baka mamalasin, sila pa yung presentadong nagkukwento ng kung ano-anong kalokohan para mag-tour kayo na in the end, naloko lang naman kayo. Nag-picture kayo, nag-fabricate ng story, gumawa ng story ang walang katuturan, na medyo mahirap po. Think twice bago kayo maniwala sa mga do-it-yourself. And if you can, beforehand, na-research nyo na lahat ng tourist spot sa Macau para pagpunta nyo doon, feel nyo lang lahat. Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo kasi magpapalit pa kayo ng napakaraming coins o bibili pa kayo ng napakaraming bus na tit. At kung may pera lang naman din kayo, dumiretso na kayo sa mga travel company at mga lisensyadong drivers at mapag-uusapan na yung mga place. Sigurado na yun, step by step, one by one, hindi na kayo maliligaw doon dahil nakaalalay sila sa inyo. Huwag kayong papatol dyan sa mga hocus-pocus na mga panlolokong do-it-yourself dyan. Dahil kung totoo yun, marami nang gumawa nun. Ang totoo niyan, marami na silang nabiktima. Kaya yung labas ng Macau Ferry, napakadami dong overstaying, napakadami dong working permit na hindi naman dun yung work. Paglabas ng mga pulis, nawawala, nagtatakbo na. Paglabas ng immigration, nawawala. So, ganun ang mangyayari po sa inyo. At kung ano, bigay namin yung mga contact number nyo. Walang bayad sa inquiry. Kasi pag ang lumapit sa inyo ay naka-Amerikana, naka-ID, disente, nakapang-opisina, paglapit sa inyo nun, ay para bang takot na takot agad kayo. Kaya minsan casual dress na lang ang sinusuot ko, pero may ID ako. Para bang yung mentality ng Pilipino ay kapwa Pilipino, takot sa kapwa Pilipino, manloloko. O minsan naman, nag-i-English ako, Pilipino pala, hindi alam. This YouTube, open na, mag-comment kayo kung anong gusto nyo. Just get back on me. Get back to me. At liwanagin natin yung mga pag-uusapan. Para sa mga magko-comment, go ahead.